event starts at 1 p.m. This will be participated by the 30 barangays in Pasig with 2 Barangay Council for the Protection of Children representatives and CSWD is city service providers. November 18, 2023, 9 a.m. to 11 a.m. Synchronized Laro ng Lahi in identified and occupied streets in Pasig. November 23, 2023, 9 a.m. to 3 p.m. Citywide paligsining at Tanghalang Rizal, wherein winners among Pasig City Series 5 clusters will showcase their talents such as vocal solo, poem recital, throw and tell, clay molding, folk dance, and choral. November 25 and 26, 2023, 3rd National Youth Leadership Summit, Creating Safer Cyberspace at Rizal High School Gym. So this will be attended by 200 youth from other LGUs and with live streaming from other regions. November 29, 2023, 9 a.m. to 4 p.m. So this is for the finale, Children's Summit, a carnival experience at Rave Pavilion and Rave Campsite. Para naman po sa parangal sa iba't ibang larangan na nagkamit kumakailan, tinatawagan ko po para man po sa isang parangal sa larangan ng LCPC at VAUSI na nakamit ng CSWD Lungsod Pasig kumakailan, tinatawagan ko po ang Pasig DILG Director, Ms. Visitacion Martinez para sa paggawad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga po, ikinagagalak po namin ipresenta ang mga parangal na kamakailan ay iginawad po sa pamahalaang lokal ng Pasig. Ito po ay igagawad ng aming pinuno mula sa lokal na tanggapan po ng DILG, ang Pasig Field Office, ang aming City Director, si Ma'am Visitacion Martinez. So hindi lamang po iyon LCPC at LCATBAO, marami po tayong naging award doon. Ano po? Ang lungsod po ng Pasig ay nakatanggap ng 6 na parangal para sa city level mula sa DILG National Capital Region sa ginanap po na 2023 Urban Governance Exemplar Awarding Ceremony. Ito po ay ginanap noong ika-23 ng Oktubre, taong kasalukuyan sa Crown Plaza, Manila Galleria. I have the honor po to read the citation of each and every award received by the City Government of Pasig. So unang-una po sa lahat, for earning an adjectival rating of ideal functional, garnering an average score of 85.31% in the 2023 Local Council for the Protection of Children, LCPC Functionality Audit. Ito po ay tatanggapin ng ating punong lungsod, ang ating pangalawang punong lungsod, mga konsehal, at syempre po ang nagsisilbing secretariat po sa LCPC nung taong ito, OSWD Head, si Ma'am Tess Briones. So ayan, Ma'am Tess, wag na po tayong aalis dyan. Ano po, sapagat ang pangalawang award po naman for earning an adjectival rating of ideal functional. Tamang-tama po, Children's Month ngayon, November. Garnering an average score of 100% in the 2023 Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children, LCAT-VAUSI Functionality Audit. 100% po ang ating rating na nakuha para dyan. Ayan, maraming salamat po. This time naman po sa environment concerns naman po, ayan, sa shop po ito ni Sir Allen.
ng Senro and Suamo for earning their unwavering dedication in providing exceptional service and ensuring effective implementation of the Manila Bay Cleanup, Rehabilitation, and Preservation Program, MBCRPP. Congratulations po sa pangangalaga po sa ating mga kailugan sa Pasig. Sir Allen, wag na po ulit kayong umalis dyan. Ano po? Because for their notable initiatives and support to ensure effective implementation of the Halina't Magtanim ng Prutas at Gulay, HAPAG, sa barangay project that contributed to the food security effort of the national government. So sa city category po, awardee po ang city government of Pasig yan. Congratulations po. Ayan, maraming salamat. And lastly po, na award na igagawad po ngayon for earning an adjectival rating of high functional, garnering an average score of 98.88% in the 2023 Peace and Order Council Performance Audit. Siyempre po, ang ating pong chairperson dyan ay walang iba po kundi ang ating butihing Mayor, Vico Soto. At ang tumatayo pong secretariat dyan ay ang aming pong tanggapan sa pamumuno po ng aming City Director, si Ma'am Vita Martinez. Opo, so meron pa po palang isa. Wait, there's more. Ayan. For earning an adjectival rating of high functional, garnering an average score of 85% in the 2023 Anti-Drug Abuse Council Performance Audit, yung ating pong ADAC Audit and PICADAW. So yan, congratulations po sa lungsod ng Pasig at sa lahat po ng mga kumakatawan nito. At maraming salamat po, magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, palakpakan po natin ang galing ng Pasig. Para naman po sa sertipiko ng pagkilala sa naganap na Short Film Festival 2023 noong ika-6 ng Oktubre 2023, tinatawagan ko po si Binibining Rosaline G. Almorfe. Magandang umaga po sa inyong lahat. In behalf of our Area Coordinator, Ma'am Raquel Abisilla, ganun din po sa aming Regional Program Coordinator na si Ma'am Lea N. Bautista ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Nandito po ako para igawad ang Certificate of Appreciation in hereby awarded to Operation Office 7 na may tatlong LGU po, ang Pasig, Marikina, Mandaluyong, at tanging Pasig lang po ang nakapag-entry po sa short film video kung saan ito po ay nagmula sa barangay ng Pinagbuhatan. Opo, at tayo po ay isa po sa mga nagbigay ng advokasya ng Pantawid Pamilya Pilipino Program para sa pagbabago ng ating mga mahihirap na pamilya dito nagmula sa Pasig sa tulong ng ating CSWD sa pamunuan ni Ma'am Teresa Briones. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ganun din po sa Pasig City Mayor, Mayor Vico Soto, hereby awarded the Short Film Festival 2023 at ang Pasig, ang entry po natin, ang magiging advokasya po ng programa ng 4Ps, NCR po. Gayun din po, ang certification, ang certification of appreciation is hereby awarded to the Dia family from Pasig City, Pinagbuhatan, Pasig City, for their active and invaluable participation during the Short Film Festival na ginanap po sa Aksha Hotel, October 6, 2023.
ang Gadia family, aking ipinipresenta na sila po ay magtatapos sa 4-piece na may magandang pamumuhay na at nakakaangat na sa ating lipunan mula sa lungsod ng Pasig. Maraming pong salamat. Muli po, palakpakan po natin ang galing ng Pasig. Okay, last but not the least, para naman po sa paggawad ng Employee of the Month sa Engineering Department, tinatawagan ko po si Engineer Reynaldo Macaroyo. Good morning, everyone. Good morning, Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dudut Jaworski, and Council. Good. I-award po natin ngayon ang Model Employee of the Month. May we call on Joven M. Enriquez, Road Maintenance Section, Thermoplastic, General Maintenance Division. Ang pangalawang nominee po natin ay si XPM Gabrieles, Water Management, Operation, Duckling Wire Section, General Maintenance Division. The last nominee, Alaldrin C. Malorca, Flood Control Operation, Maintenance Section, General Maintenance Division. And the model employee for the month of September 2023 is awarded to Angelito White Teodosio, Drainage Maintenance Section, General Maintenance Division. Okay, palakpakan naman po natin sila. Yan po ang galing ng Engineering Department. Ayan, muli po, palakpakan po natin ang lahat ng nagkamit ng mga parangal. Paalala, ang Angel's Burger ay may magbibigay ng 350 burgers sa mga kawani ng ating pamahalaang lungsod ng Pasig sa pag-uugnayan mula sa Engineering Department at sa pagtutulungan ng tanggapan ng Office of Building Official at opisina ng ating Councilor Volta de los Santos. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga sangay na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito. Mula sa CSWB Infrastructure Sector, ako po si Carla May Felisa Tiamio At Mirna G. Villamor, mula sa CSWB ECCB Unit, ang mga nagiguro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin, Mayor Vico Soto. Okay, maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Vice Mayor Dodot at sa mga konsehal po natin, good morning. Sa ating mga kasama mula sa national government agencies, representatives galing sa BFP, PNP, and BJMP, sa iba't ibang opisina ng ating lokal na pamahalaan na nandito po, lalo na po yung mga host natin sa umagang ito. Dito po ang City DMO, siyempre ang engineering natin,
Akala ko yung mga nominees natin may question and answer pa bago natin piliin yung employee of the month. Office of the Building Official, hindi ko nakilala si Engineer Francis bago ba salamin ko. Yung nandito sa listahan ko, Sir Tope, yung mga host lang. Yung Toro, hindi kasama. Hindi ko nababatiin si Sir Rodel. Okay. At sa lahat pa po ng nandyan sa likod, magandang umaga po. Hindi ko na masyadong hahabaan din dahil 8:15 na yata, ano? At alam ko, excited na kayong pumasok. Kaya iksiyan na lang po natin. Pero kukunin ko lang yung pagkakataon para pasalamatan ng lahat ng mga kawani natin na nag-overtime, nag-extra effort at nagpagod itong nakaraang mga linggo. Daming ganap, ano? Nagsimula sa barangay at SK elections, napuyat tayo, nag-overtime ang lahat, yung mga support staff natin, mula sa mga nasa command center hanggang sa peace and order na nagbantay, hanggang sa engineering department, building maintenance na nag-ikot, hanggang sa mga enforcer natin na nasa kalsada hanggang anong oras, ano? Siyempre, hindi ko na sigurado may makakaligtaan ako kung subukan kong banggitin lahat. Pero siyempre, nandyan din po yung BAO o Krayo natin na nag-monitor din, hindi lang sa BSKE, kundi pati sa UNDAS na naging maayos din. Hindi ganun karami yung tao, no, nung UNDAS compared sa 2019 o 20 or previous years. Hindi Siguro nasanay na rin yung iba na, dalawang dahilan. Siguro yung iba nasanay na rin na ibang araw pumupunta. Hindi na kailangan yung sakto, sa November 1. Yung iba naman, dahil super long weekend, at isa lang yung absentan pag magbabakasyon, yung Biyernes lang yung absent, di ba? Dinire-diretso na. At yung mga ibang kasama natin dito ay nagbakasyon po yata. Maganda naman yan. Di na natin babanggitin kung sino-sino. Ang importante, naging maayos, mapayapa, pareho ang UNDAS, pati ang BSKE po natin. Yung sa resulta naman ng eleksyon, hindi na ako magkukomento sa isa-isa na resulta sa 30 barangays natin. Pero masaya po ako dahil naging maayos, naging smooth, naging mapayapa. Tayo naman sa LGU, sa city government, naging parehas tayo sa lahat. At ang maganda po, anong barangay man kayo galing, kung masaya man kayo sa resulta o hindi po yun yung punto. Ang punto po natin, at masaya po tayo dahil siguro ito yung pinakamaayos at pinakamalinis na eleksyon na nangyari sa lungsod ng Pasig sa barangay level. Lalo na yung mga may first hand, yung mga experience, alam po ninyo na totoo yan. Siyempre, alam niyo naman sa Pilipinas, sabi nga nila, di ba, may kasabihan, walang natatalo, nadadaya lang. May mga aligasyon ng konti, pero kahit yung aligasyon, napakakonti po ngayon kumpara sa previous election. So, yan ang isa sa barometer o gauge natin, na talagang maayos po ngayon at malinis ang naging halalan. Again, nag-monitor tayo, kasama natin ng COMELEC, at kailangan ko rin pasalamatan ng DILG po natin. Si Ma'am Vita at ang kanyang team. Ma'am Vita, kaya nagtatago. Ma'am Vita at ang kanyang team, siyempre ang COMELEC, naging sa mga teachers natin. Pasalamatan natin ng mga teachers natin, alam ko may allowance din sila, pero mas malaking sakripisyo yun kaysa benepisyo. Sila yung inaaway, sila yung, siyempre, pagka alas 3, alas 4 na ng umaga, di mo maiwasan, magkakamali ka din Ganun talaga. Lalo pag alas 10 na ng umaga, di ba, tinatapos mo na, naka 24 hours ka na mahigit na nagising. Talaga, pero sila yung nagawa nila ng maayos yung trabaho nila. Pati yung mga principals natin, buong DepEd natin, yung SDO, nandyan lang din sila nung hanggang natapos yung mga proklamasyon at hanggang sinuli yung mga paraphernalia dito sa tanghalan. Talagang nandun sila. Pero sa ating DILG, Ma'am Vita, nasan ka? Ayan na naman, nagtatago ng tago, Ma'am Vita. Maraming salamat, Ma'am Vita, sa buong team po ninyo. Hindi lang sa nangyari itong nakaraang linggo, kundi pati sa tulong dito sa transition natin. Ngayong transition, medyo naiba, nung una akala natin, ng start ng term ay December 1. Pero meron utos galing sa national na pamahalaan, sabi nila, align daw yan sa desisyon ng Supreme Court
na as soon as possible yung assumption of office. Ngayon, sabi naman ni SILG, ang ating SILG, si Sec Ben-Hur, talagang ano rin yan sanay na sanay sa LG yan, kaya alam na alam niya kung ano ang dapat. At practical din na tao. Sabi niya, hindi naman pwedeng biglaan. Bukas magpapalit ng kape. Hindi naman pwede yun. No? So, ang sabi nila, as soon as possible, hindi na December 1, pero upon proclamation, 3 weeks ang binibigay sa mga kapitan-elect para ayusin yung transition. At kaya medyo gahol tayo sa oras, nakasuporta tayo sa mga barangay na magta-transition. Yung mga same pa rin yung nanalo, edi dire-diretso lang sila. Pero yung mga magta-transition ay nakaalalay lang tayo kasama ng DILG mula sa barangay newly elected officials na seminar o training hanggang sa pag-iimbentaryo nila. Tutulong lang tayo hanggang sa panunumpa nila at kung ano man ang mga pangailangan nila para maging maayos yung transition natin. Sa pangunguna yan ni Ma'am Vita, hindi na nagtago si Ma'am Vita, sa pangunguna ni Ma'am Vita at ng kanyang team. Basta kung anong kailangan sa amin, tutulong po kami. Siguraduhin lang natin na maging maayos yung transition. Dito rin makikita yung mga outgoing. Alam mo, sa totoo, di ko nabanggitin kung aling barangay, pero may isang natalong kapitan nung Undas, di nakaset up na tayo, di ba? Kung ano yung galing sa city, kung ilan yung tao galing sa atin, ilan yung galing sa barangay, ilan yung tanod na ipapadala nila. Isang barangay, iniwan tayo sa ere. Natalong kapitan, di na nagpadala ng tanod sa sementeryo. Yun yung nakatoka sa kanya. Makikita mo yung karos. Siguro hindi nagkamali yung mga taga ron. Napalitan na siya. Yun lang siguro masasabi natin. Pero hindi na. Isu-show cause order ko pa sana. Kaso, anyway, natalo na naman. 2 linggo na lang siya. Hayaan na natin. Tulungan na lang natin yung incoming. At nananawagan po tayo sa lahat ng mga outgoing, whether nag-expire yung term o natalo sa eleksyon, na gawin maayos yung transition. At sa tulong ng ating DILG, ng lokal na pamahalaan, ng BAW, ng Krayo, at lahat po ng offices and persons involved, ay maasa tayo na magiging maayos naman po ang lahat. Yun lang po muna dahil may naamoy na ako. Bilisan na po natin. Nakakatuwa din dahil Paskong Pasko na. Kung papansin po natin yung Christmas tree, hindi pa siya tapos. Pero nandyan na po siya. Pero kaya po nakakabit yung hagdan. Sa November 15, ang naatasan po na magkabit ng star sa Christmas tree natin ay si Konsyal Buboy Agustin. So, abangan po ninyo yun. Merry Christmas po sa ating lahat. Adjourn na po muna tayo. Maraming salamat. Magandang umaga po.